Maagang maaga, tinutulungan ni Ana ang kanyang nobyong si Bryce sa pagtali ng kanyang kurbata dahil hindi niya kailanman makuha ng tama ang buhol. Sa balita, pinag-uusapan ang pagkakatuklas sa ikalimang biktima ng serial killer na kilala bilang Terjer Cha. Sa paaralan, nagtuturo si Ana sa isang klase ng mga batang napakabata pa. Isa sa mga bata ang aksidenteng natapon ang kanyang baso habang nagpipinta at nabahala si Ana sa paraan ng pagbabago ng tubig sa mga mata ng guhit na kartoon. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Ana sa isang club kasama ang mga kaibigan niyang sina Nina at Francine. Sinabi niya sa kanila na hindi siya makakasama sa taunang biyahe nila dahil nais siyang dalhin ni Bryce sa Vegas na ikinapaisip ng kanyang mga kaibigan kung magpo-propose ba ito. Sa pagtatapos ng gabi, nagpa siya si Ana na maglakad pa uwi. Pagdating niya sa tulay, may nakita siyang babaeng humahagikik kasama ang isang lalaki at inakala niyang masayang magkasintahan ang mga ito. Ngunit bigla na lang bumagsak at namatay ang babae at nagsimulang gumawa ng kalaswaan ang lalaki sa katawan nito. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Ana at narinig ito ng mamamatay tao, kaya tumingala siya at napansing may nakakita sa kanya. Agad na tumakbo si Ana, ngunit aksidente siyang natisod at nadapa habang nahuhulog ang kanyang cellphone at bag. Hinila siya ng killer sa buhok at ibinato laban sa mga materyales sa konstruksyon bago siya salakayin gamit ang kanyang patalim. Itaas ni Ana ang kanyang mga braso upang ipagtanggol ang sarili, kaya ang kanyang kamay ang nasugatan. Pagkatapos, itinulak siya ng killer laban sa rehas upang umatake muli, ngunit nadulas siya at nahulog mula sa tulay. Tumama ang ulo ni Ana bago siya mahulog sa tubig kaya malabo lamang ang nakita niyang anyo ng lalaki. Umalis ang mamamatay tao matapos kunin ang mga gamit ni Ana. Sa kabutihang palad, nakita si Ana ng isang lalaking walang tirahan na nakatira sa ilalim ng tulay at iniligtas siya. Makalipas ang ilang oras, nagising si Ana sa ospital. Nasa silid sina Bryce at ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi niya sila nakilala at hindi niya sila pinayagang lumapit. Ipinaliwanag ng doktor na mahigit isang linggo siyang walang malay at sinubukan siyang bigyan ng pampakalma, ngunit nataranta si Ana at tumakbo palabas ng silid. Sinubukan siyang pigilan ni Bryce, ngunit hinila siya ng doktor pabalik at sinabing kailangan ni Ana ng kaunting espasyo. May dalawa pang doktor sa pasilyo at nalito si Ana dahil pareho ang kanilang mga mukha. Tumakbo siya upang magtago sa banyo at tumingin sa salamin. Sa kanyang pagkabigla, hindi rin niya nakilala ang sarili niyang mukha, dahilan upang siya'y mag-breakdown. Ilang sandali pa, ipinakita ng isang doktor kay Ana ang ilang larawan ng iisang lalaki, ngunit bawat larawan ay iba ang mukhang nakikita niya. Napagpasyahan ng doktor na may sintomas siya ng face blindness. Ito ay sanhi ng pinsala sa temporal lobe, ang bahagi ng utak na tumutulong sa isang tao na makilala ang mga mukha. Kakagising lang ni Ana, kaya maaaring pansamantala lamang ito. Ngunit kung hindi siya gagaling, kailangan niyang magpatingin sa isang espesyalista. Pagkatapos nito, inihatid ni Bryce si Ana pauwi. Unti-unti na siyang nasasanay sa bagong mukhang ito at pinayagan pa niya si Bryce na halikan ang kanyang pisngi. Gayunpaman, nang lumabas si Bryce ng silid para sagutin ang tawag at bumalik, iba na naman ang kanyang mukha, kaya muling kinabahan si Ana. Sinabi ni Bryce na ang tawag ay mula sa isang detective na gustong kunin ang kanyang salaysay. Inamin din niya na siya ang tumawag kay Ana sa tulay at narinig niya itong nakikipaglaban sa killer. Sa istasyon ng pulisya, nakilala ng magkasintahan si Detective Carest. Natagpuan niya ang pulseras ni Ana sa tulay, ngunit hindi ang iba pa nitong gamit, kaya hiniling niya kay Ana na huwag kanselahin ang linya ng kanyang cellphone dahil maaaring makatulong ito sa pagsubaybay sa killer. Kinumpirma ni Carest na si Ana ay nakaharap ang kilalang Terjer Jack, ngunit ipinaliwanag niyang hindi siya agad makakapagbigay ng proteksyon dahil ito ay dumaraan sa mabagal at masalimuot na prosesong burokratiko. Medyo malabo ang deskripsyong na ibigay ni Ana sa pulisya, kaya ipinakita ni Carest ang mga larawan ng mga suspect upang makilala niya ang lalaking nakita niya. Nabahala si Ana at mabilis na umalis sa opisina, kaya hinabol siya ni Carest habang sumisigaw. Kinailangan ni Bryce at Ana na ipaliwanag ang nangyayari habang nakikita ni Ana ang lahat ng pulis na may iisang mukha. Pag-alis ng magkasintahan, pinuntahan ni Carest ang profiler na si Lanyon. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho kasama si Nikki, ang anak ng unang biktima. May nakita ang bata,
ngunit dahil sa trauma ay naging pipi ito at gumuguhit na lamang ng mga nakakatakot na larawan. Ikinuwento ni Karest ang kaso at itinuro ni Lanyo na pinapatay muna ni Target Jack ang kanyang mga biktima bago gumawa ng kalaswaan. Mukhang ayaw nitong makita kung sino talaga siya, at dahil nakita siya ni Ana, malamang ay magiging interesado ito sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Ana mula sa isang bangungot tungkol sa pagkalunod sa ilog. Pumunta siya sa banyo upang maghilamos at kinamuhian ang kanyang refleksyon. Biglang may kamay na humawak sa kanya mula sa likuran at sinugatan ang kanyang liig. Ngunit sa sandaling iyon ay nagising siya ng tuluyan. Nagising si Bryce sa kanyang paggalaw at nang subukan siyang halikan ng good morning, nataranta si Ana dahil iba na naman ang mukha nito. Nang subukan siyang halikan sa labi, inalok na lamang ni Ana ang kanyang pisngi. Samantala, bumalik si Karest sa tulay upang tanungin ang lalaking walang tirahan. Sa kasamaang palad, labis itong lasing kaya iniwan na lamang ni Karest ang kanyang calling card. Pag-alis ng detective, may ibang taong bumisita sa lalaking walang tirahan at pinatay ito. Sa bahay, nakipag-usap si Ana sa kanyang ama na nasa ibang bansa at nangakong uwi sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, may tumunog sa doorbell at kinabahan si Ana, ngunit sina Nina at Francine lamang pala. Muli, nakita ni Ana ang mga kaibigan na may panibagong mga mukha. Ipinakita nila sa kanya ang dyaryo na nagbubunyag na nasa front page ang kwento ni Ana. Pagkatapos, tiningnan nila ang mga larawang ipinost sa social media, ngunit nabalisa si Ana dahil iba ang mukha niya sa profile picture kumpara sa mga larawan sa club. Pagod na sa ganitong pakiramdam, nagpasya si Ana na magpatingin sa isang espesyalista na si Evie Longenkamp. Tiningnan ng doktor ang mga x-ray at malungkot na kinumpirmang permanente na ang face blindness ni Ana, ngunit ipinaliwanag din na maaaring may isang mahalagang mukha na hinding-hindi niya makakalimutan. Nang tuluyan nang bumalik si Ana sa trabaho, nakita niya ang lahat ng bata na may iisang mukha rin, kaya pinasuot niya sila ng mga name tag. Maayos naman ang natitirang bahagi ng araw hanggang sa makita ni Ana ang isang lalaking orange na shirt sa labas ng silid-aralan na nakatitig sa kanila. Sa sandaling iyon, dumating ang isang ina at naabala si Ana, kaya nawala ang lalaking nasa labas. Nagtanong ang ina tungkol sa kanyang anak dahil hindi niya ito makita at sinabi ng isa sa mga bata na umalis ang babae kasama ang kanyang ama. Nagpanik ang ina dahil siya ang may buong kustodya at alam ng paaralan na hindi pinapayagang sunduin ng kanyang ex ang anak nila. Patuloy na nag-iingay ang mga bata at tuloy-tuloy na sinisisi ng ina si Ana hanggang sa mapuno si Ana at mapasigaw ng "Tumahimik kayo." Pagkatapos nito, sinabi ng prinsipal na wala sa kondisyon si Ana para magturo at sinuspindi siya ng ilang buwan. Papayagan lamang siyang bumalik kung mas maayos na ang kanyang pakiramdam. Sa tren pauwi, umalis ang lalaking katabi ni Ana at laking gulat niya nang makita ang kanyang bag sa upuan. Tumingin siya sa paligid ngunit wala siyang makilalang kahit isang mukha. Sa tulay, iniimbestigahan ng mga pulis ang pagkamatay ng lalaking walang tirahan. Tinawagan ni Ana si Karest at sinabi niyang nasa tren ang killer. Ngunit ang tanging deskripsyon na maibigay niya ay orange na shirt ito. Sinabihan siya ni Karest na manatili sa tren, ngunit naputol ang tawag dahil pumasok ang tren sa tunel. Nang pumasok sa kanyang bagon ang lalaking orange na shirt, agad nagtago si Ana. Ngunit papalapit ito, kaya tumakbo siya mula bagon papunta sa ibang bagon habang hinahabol siya ng lalaki. Nang muntik na siyang maabutan, hinila ni Ana ang emergency lever at huminto ang tren pagdating mismo sa istasyon. Sinigawan ni Ana ang lalaki habang nagmamadaling pumasok ang mga pulis para hulihin siya. Nagpakita ng pagkalito ang lalaki at tinawag si Ana na snowflake. Doon napagtanto ni Ana na ang lalaking iyon ay ang kanyang ama at hindi niya ito nakilala. Niyakap niya ito habang umiiyak at humihingi ng tawad. Sa bahay, hindi sinasagot ni Ana ang anumang tawag at paulit-ulit niyang hinahaplos ang kanyang mukha sa harap ng salamin. Hindi kailanman naging normal ang refleksyon, kaya muli siyang nag-breakdown at nasuntok ang salamin hanggang mabasag ito. Kalaunan, muling pinuntahan ni Ana si Evie Longenkamp. Ikinuwento ng doktor na dati siyang may karera sa musika, ngunit nawala iyon matapos ang isang aksidente na nagdulot ng kanyang pagkabingi. Nagulat si Ana dahil wala naman silang naging problema sa pakikipag-usap, kaya ipinaliwanag ni Langenkamp na natuto siyang magbasa ng galaw ng labi.
Sinabi rin niya kay Ana na ang mga tao ay may dagdag na pandama na tinatawag na mga hapon na muga. Ito ang kakayahang maglakad ng hindi na iniisip kung paano ihakbang ang paa. Ayaw ni Langenkamp na mawala ito kay Ana, dahil kung mangyari iyon, magiging sosyal na paralisado siya tulad ng kanyang mga pinakamalubhang pasyente. Matapos tiyakin ni Ana na gusto niyang mamuhay ng normal, ipinakita ni Langenkamp ang dalawang maliliit na bato na sa unang tingin ay magkapareho. Ngunit kapag masinuri ng mabuti, may makikitang maliliit na pagkakaiba, tulad ng isang munting bitak. Kapag hinalo ang mga ito sa iba pang mga bato, mas nagiging mahirap silang hanapin. Gusto ni Langenkamp na matutunan ni Ana na mag-focus sa mga natatanging palatandaan ng mga tao, gaya ng mga nunal o tattoo. Tinitigan ni Ana ang mga bato at nakita niya ang may bitak, dahilan upang siya ay maiyak dahil pakiramdam niya ay may progreso na siya. Kinabukasan, tinulungan ni Ana si Bryce sa pagtali ng kanyang kurbata. Pagkaalis ni Bryce papasok sa trabaho, gumamit si Ana ng mga dikulay na lapis para iguhit ang kurbata sa kanyang kwaderno. Kalaunan, sinundo ni Ana si Bryce at nagawa niya itong hanapin sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang kurbata mula sa likuran. Tuwang-tuwa si Bryce na natagpuan siya ni Ana at niyakap siya habang sinasabing hindi na siya baliw. Ayaw siyang saktan ni Ana, kaya nagkunwari siyang mas maayos na, sa halip na ibahagi ang mga teknik na ginagamit niya. Pag-uwi nila, naging malapit sila sa isa't isa, ngunit mahirap para kay Ana dahil tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata ay ibang mukha ang nakikita niya. Nang gabing iyon, pumunta si Ana sa club at natagpuan ang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang mga suot. Sa wakas, sinabi niya sa kanila ang tungkol sa kanyang kondisyon at nakiusap na itago ito kay Bryce. Makalipas ang ilang panahon, dinala ni Langenkamp si Ana sa isang mataong kalye at tinuruan siyang magbasa ng body language ng mga tao upang mas maging komportable siya sa mga tao. Huminto si Ana sa isang tindahan ng dyaryo at nalaman niyang may panibagong pinatay si Terje Cha. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ng isang lalaki na nakakatakot ang dating at sinabi